Muli maraming salamat sa lahat ng bumili ng mga damit natin. Dahil last day na bukas ng promo, buy 2 get 1 for free, magkakaroon kami ng live selling sa Facebook ng JD Clothing bukas ng 8 p.m. Nasa comment section ang link ng Facebook. Sana bumisita kayo kasi last day na ng promo at mamimigay kami ng libre sa lucky viewer natin bukas. Kita-kits mga kabayan! Simula ngayong araw, ipinapangako ko na alagaan kita ugsad. Wika ni Fernan. Matapos ang kaganapang iyon, masayang umuwi si Fernan kasama ang bagong alaga. Si Mang Julio naman. Nang makitang nagtagumpay ang anak sa ninanais, agad na ding umalis sa lugar. Ni hindi man lang napansin ni Fernan na naroon ang ama ng mga sandaling nakikipagsagupaan ang binata sa Haring Bawa. Pagdating sa kanilang tahanan, pasimpleng pumasok si Fernan sa pinto ng kusina. Laking gulat ng binata dahil biglang nawala ang munting kalabaw. Hindi na ito binigyan ng pansin ni Fernan. Sa isip ng binata, marahil itinago nito ang sarili sa mga tao. Marahang naglakad si Fernan papasok sa kanyang silid upang magbihis. Gawa ng basang-basa ang damit nito. Ngunit laking gulat niya nang biglang magsalita ang ama. Kumain ka na ba, Fernan? Nagtira ko dito ng ulam, bilisan mo na at magpahinga. Bukas, marami pa tayong aatupaging pasyente. Wika ni Mang Julio. Pero sa kaloob-looban nito, natutuwa siya sa nakamta ng anak. Kinabukasan, maagang gumising ang binata at pumunta sa likod ng tahanan upang hanapin ang batang kalabaw na kasama kagabi. Inikot ng binata ang buong likod ng bahay, ngunit wala doon ang alaga. Pagpunta nito sa bakuran, laking gulat ni Fernan nang makitang hinihimas ng ama ang ulo ng batang kalabaw. Hindi mo nasabi sa akin, may dala ka palang guya kagabi, Fernan. Kawawa naman to ho, hindi pa kumakain. Wika ni Mang Julio. Hindi nakapagsalita si Fernan. Sa halip ay lumapit ito sa ama at naupo sa tabi. Opo tay, pasensya na po kayo kung hindi ko nasabi sa inyo kagabi ha. Ano po kasi, nakita ko po siya sa daan, wala pong... Paliwanag ni Fernan. Hindi nito naituloy ang sasabihin dahil si Mang Julio na ang nagduktong. Alam ko kung saan ka nang galing. Alam ko kung saan galing ang batang kalabaw na yan. Kaya hindi mo kailangan magsinungaling sa akin, anak. Pero sige, hayaan nating paniwalaan ng mga tao na napulot mo ito sa gubat. Nanlaki ang mga mata ni Fernan sa sinabi ng ama. Hindi nito akalaing malalaman ni Mang Julio ang kanyang ginawa. Ibig yung sabihin, nakita niyo po yung ginawa ko? Ay nako, pasensya na po tay kung hindi ko sinabi sa inyo ha. Sinuway ko po kayo. Wika ni Fernan. Kailanman, hindi naging pagsuway ang pagsunod sa nilalaman ng iyong puso, anak. Ito ang tadhana mo, kaya wala kang dapat ihingi ng kapatawaran sa akin. Ang totoo niyan, masaya ako at sa wakas nakamtan mo ang pinakauna mong mutya. Ikinararangal kita. At nga pala, alagaan mo ang muting Haring Bawa na ito. Alalahanin mo, sa'yo nakasalalay ang lahat ng magiging lakas ng mutya mong tangan. Tumangulang si Fernan bilang tugon. Ilang sandali pa ang nakalipas. Nagsipagdatingan na ang kanilang pasyente. Napansin ni Fernan, isa-isang nilalapitan ng munting kalabaw ang mga ito. Natutuwa ang mga tao sa ginagawa nitong pagdampi ng kanyang mamasamasang ilong sa kanilang mga palad.
Ilang sandali pa ang nakakalipas. Isa sa mga pasyente ang nagtatatalon sa saya. Dali-daling nilapitan ng binata ang pasyente upang malaman kung ano ang nangyari. At ayon dito, gumaling ang karamdaman niya nang dampian siya ng ilong ng munting kalabaw. Imposible. Pangkaraniwang kalabaw lang po ang alaga ko. Wala po siyang kakayahang manggamot. Wika ng binata. Ngunit mariing sinabi ng pasyente na napagaling siya nito. Ilang sandali pa ang nakalipas. Isa-isa na ding sumang-ayon ang ilan sa mga tao. Alam ni Fernan na magiging sanhi ito ng malaking kaguluhan sa oras na kumalat ang balita tungkol sa kanyang alaga. Naku, naloko na. Tay, ano pong gagawin natin ngayon? Tanong ni Fernan. Wala, Fernan. Hindi natin maaaring pigilan ng mga tao na ipamalita ang kanilang naging karanasan. Kaya mas makakabuting paghandaan na lang natin ang pagdagsa nila sa ating tahanan. Tugon ng matanda. Tinignan ni Fernan ang batang kalabaw. Napansin itong unti-unting lumalabas ang maliit na sungay. Ngunit hindi niya ito binigyan ng pansin. Mas nangibabaw sa kanya ang pag-iisip ng paraan para hindi tuluyang malantad ang totoong katauhan ng alaga. Kagaya ng inaasahan, dumagsa ang mga pasyente sa kanilang bakuran. Hindi naman ipinagdamot ni Fernan ang munting alaga. At dahil dito napagtanto ng binata na habang dumadami ang pasyenteng natutulungan ng munting kalabaw, unti-unti itong lumalaki. Ilang linggo ang nakalipas. Tuluyan ng humantong sa tamang gulang ang kalabaw na si Ugsad. Laking gulat ni Fernan dahil narinig niya itong magsalita sa pamamagitan ng isipan. Fernan, hindi pwedeng ganito ang sitwasyon. Ilan sa mga pasyente nyo ay nagtataka kung saan ko kinukuha ang aking kakayahan sa panggagamot. Mukhang kailangang ikaw na ang kumatawan sa akin. Wika ni Ugsad. Tama ka, Ugsad. Hindi nga naman normal na isang kalabaw yung manggagamot. Sabihin mo sa akin kung ano yung gagawin ko. Tanong ni Fernan. Sa susunod na kabilugan ng buwan, sasanib na ako sa katauhan mo. Magiging malaki ang pagbabagong iyon para sa iyo. Ngunit para ito sa ikabubuti ng lahat. Sa paglipas ng mga araw, lalong lumalakas ang kakayahan ni Ugsad. Hindi rin napapansin ng binata na maging ang kakayahan niya ay unti-unti nang lumalawak. Hanggang sa sumapit ang araw na sinabi ni Ugsad, ang kabilugan ng buwan. Abala si Fernan sa paghahanda ng mga kagamitan para sa gamutan kinabukasan. Medyo madilim ng mga sandaling iyon. Napatingin si Fernan sa silangan. Nakita nito ang unti-unting paglabas ng buwan at bigla nitong naalala ang sinabi ni Ugsad. Dali-daling itinigil ng binata ang ginagawa. Pinuntahan sa tulugan ng alaga. Ngunit laking gulat nito nang makitang wala si Ugsad. Inikot ni Fernan ang buong lugar. Ngunit hindi niya natagpuan ang kalabaw. Maging si Mang Julio, nagtataka kung saan nagpunta ang alaga ng binata. Nagpa siya itong hanapin sa kagubatan ang kalabaw. Nang mga sandaling iyon, tuluyan nang lumabas ang malaking bilog na buwan. Narinig ni Fernan ang pagtawag ni Ugsad ngunit hindi niya ito mahanap. Patuloy lang na naglalakad habang isinisigaw ang pangalan ng alaga. Biglang napahinto ang binata nang makarinig ng malakas na angil mula sa kalagitnaan ng gubat. Sinundan niya ito. Nakitang pinapaligiran ng napakaraming elemento ang kalabaw.
Walang pagdadalawang isip na sinugod ni Fernan ang mga elemento gamit ang dalang gulok. Isa-isang nagsipaghawi ang mga ito. Ang ipinagtataka ng binata, hindi lumalaban ang mga nilalang. Bakit hindi sila lumalaban, Ugsad? Anong pakay nila sa'yo? Wala silang masamang banta sa akin, Fernan. Naparito sila upang masaksihan ang pagiging ganap ng ating pagsasanib. Tugon ni Ugsad. At ayon pa dito, ang mga angil at sigaw na naririnig ni Fernan mula sa mga nilalang na nagnanais na pigilan ang napipintong ritual. Ngayon, anong mangyayari? Tanong ni Fernan. Antayin mong maghating gabi at tumapat sa kalagitnaan ng langit ang bilog na buwan. Kusang magsisimula ang ritual ng pagsasanib na pangungunahan ng mga nilalang na nandito ngayon. Tugon ni Ugsad. Inikot ng binata ang tingin sa paligid. Nakita ang iba't ibang nilalang kagaya ng kapre, tikbalang, maliliit na lambana at duwende. Kung ganun, mababang oras pa ang ating aantayin. At hindi mo isinalaysay sa akin ang lahat habang nag-aantay tayo, Ugsad. Muling tanong ni Fernan. Bakit, Fernan? Ano ang gusto mong malaman? Lahat, Ugsad. Tungkol sa'yo. Pati na din ang angkang pinagmulan mo. At saka, paano ka naging tagapangalaga ng mutya ng Palawan? Tanong ni Fernan. Sa pagkakataong iyon, unti-unting nagbabago ang anyo ni Ugsad. Bumabalik ito sa totoong anyo. Kalahating tao, kalahating kalabaw. Nanlaki ang mga mata ni Fernan nang makita ang pagbabagong anyo ng alaga. Mahirap makipag-usap kung isip lang ang ginagamit. Mabuti na lang, nagagawa ko nang magbalik sa dati kong anyo. Wika ni Ugsad. Nawala sa isipan ni Fernan na ang haring bawa at ang inaalagaang kalabaw ay iisa. Sa tinagal-tagal mo sa anyong kalabaw, nakalimutan ko na yung totoong itsura mo, Ugsad. Gusto ko malaman yung pinagmulan mo para mas maintindihan ko kung bakit nandito kayo sa mundo namin. Tugon ni Fernan. Hindi naman nagdalawang isip na magkwento si Ugsad. Ayon sa elemento, isa siya sa mga nahulog na anghel. Kasama ito sa mga nagre-rebelde sa Diyos. At bilang pagtubos ng kanyang kasalanan, pinili nitong manatili sa mundo upang pangalagaan ito laban sa mga mapaghiganti niyang kauri. Masyadong mahaba ang kasaysayan ko, Fernan. Pero sa paglipas ng panahon, lalo pat nagiging isa na tayo. Mauunawaan mo na ang lahat. Maganda ka na at malapit ng maghating gabi. Wika ni Ugsad. Unti-unting nagliwanag ang paligid dahil sa dami ng mga alitap-tap. Walang ideya si Fernan sa mangyayari, kaya pinili nito ang makiramdam. Pagtapat ng hating gabi, biglang nagsipag-alulong ang mga aso. Maging ang mga hayop ay tila balisa na parabang may nararamdamang kung ano. Ilang minuto pa ang nakalipas. Biglang naramdaman ni Fernan ang kakaibang enerhiyang dumadaloy sa katawan. Napansin niyang mula ito sa mga buhay na bagay sa paligid. Anong nangyayari sa akin, Ugsad? Tanong ni Fernan. Huwag kang matakot, Fernan. Ang nangyayari sa iyo ay patunay na ikinagagalak ng kalikasan ang iyong pagpunta sa lugar na ito. Tinatanggap ka ng mga nilalang sa paligid
maging ng mga puno at halaman. Tandaan mo, Fernan, ang pagkakaroon ng malakas na kapangyarihan nangangahulugang may malaki kang responsibilidad na kailangang gampanan. Nawa sa pamamagitan ng pag-iisa natin, magawa mo ang mga adhikaing nakatalaga sa iyo mula sa ating may likha. Tugon ni Ugsad. Nanlaki ang mga mata ni Fernan nang makitang nagliwanag ang katawan ng Haring Bawa. Unti-unti itong nagiging maliit na butil ng liwanag. Pumapasok ito sa katawan ni Fernan. Ramdam ni Fernan ang napakainit na enerhiya na pumapasok sa kanyang dibdib. Napapasigaw ang binata dahil sa sakit. Ngunit habang nagtatagal, ay tila nawawala ito. Hanggang sa tuluyan na ngang maubos ang nagkalat na butil ng liwanag. Nawalan ng malay ang binata. Nang magising ay mag-isa na lang ito sa gitna ng kagubatan. Akmang tatayo si Fernan. Laking pagtataka nito dahil sa biglaang pagbigat ng katawan. Halos hindi maiangat ng binata ang mga paa. Ilang ulit niyang sinubukan, ngunit muli itong bumabagsak. Nanatiling nakaiga si Fernan sa lupa. Nakatitig lang ang binata sa kalangitan habang iniisip kung ano ang nangyari nang bigla niyang marinig ang boses ni Ugsad. Anong problema? Bakit hindi mo magawang tumayo, Fernan? Huwag mo sabihing hanggang dyan ka lang. Hindi pa nagsisimula ang totoong pagsubok. Kaya kung gusto mong mapasayo ang kapangyarihan ng mutya, pilitin mong bumangon at maglakad. Wika ni Ugsad. Napagtanto ng binata na ito ang simula ng totoong pagsubok. Huwag kang mag-alala, Ugsad. Mamaya lang. Makikita mo na akong tumatakbo. Tugon ng binata. Bumalikwas ito upang mapadapa. Unti-unting tumayo. Ngunit ang mga kamay, itinulak nito ang sarili paitaas. Gamunggo na ang pawis ng binata at kitang-kita kung paano ito nahihirapan. Ngunit hindi ito sumuko hanggang sa tuluyang makatayo. Marahang humakbang si Fernan hanggang sa tuluyan niyang babawi ang tamang bilis ng paglalakad. Unti-unti ay nagagawa niyang tumakbo hanggang sa nanumbalik ang normal nitong pagkilos. Magaling, Fernan. Ngayon gusto mo bang makita ang taglay mong lakas? Tanong ni Ugsad. Oo, Ugsad. Gusto kong mapatunayan ang bisang taglay ng mutya ng Palawan. Tugon ni Fernan. Matapos itong magsalita, isa-isang naglabasan ang napakalaking nilalang mula sa mga puno. Sila ang mga tigbawi. May hahalin tulad mo sila sa kapre. Ang tanging pinagkaiba nila, wala silang sariling pag-iisip. Susunod sila sa kilos ng kanilang itinuturing na pinuno. Nakikita mo ba ang isang yon? Subukan mo siyang salakayin. Muling wika ni Ugsad. Nakita ni Fernan ang isang tigbawi. Higit itong mas malaki kaysa sa iba. Hindi naman nagdalawang isip ang binatang salakayin ng nilalang. Dali-dali itong tumakbo papunta sa kinakatayuan ng tigbawi. Binigyan ito ng malakas na suntok. Halos umikot ang ulo ng nilalang ng tamaan ng kamao ng binata. Ngunit laking gulat ni Fernan nang biglang nagsipagsugod ang iba pa nitong kasama. Kanya-kanya ng dampot ng malalaking bato ang tigbawi. Pinagahagis kay Fernan. Mabilis namang nailaga ng binata ang lahat ng atake at ang ilan ay sinalubong niya gamit ng kamao. Kakaiba ang lakas na to, Ugsad ah. Hindi ko akalaing makakamtan kong ganitong kapangyarihan.
Wika ni Fernan. Hindi lang yan ang kaya mong gawin. Ngayon subukan mong salubungin ang atake ng tigbawing may hawak na patalim. Tugon ni Ugsad. Ngunit tumanggi si Fernan. Nababaliw ka na ba? Bukod sa laki ng katawan ng nilalang na yan, napakatalas pa ng bitbit na patalim. Siguradong mahati yung katawan ko kapag nilusob ko yan. Wika ni Fernan. Ngunit patuloy siyang inudyukan ni Ugsad. Wala ka bang tiwala sa taglay mong kakayahan? Nasubukan mo na ang lakas mo. Ngayon naman, subukan mo ang kabal na taglay ng mutya ng Palawan. Huminga ng malalim si Fernan. Inilabas ito sa kanyang ilong na parabang nangangalit na kalabaw. Sinalubong ang papalapit na kalaban gamit ang kanyang dibdib. Sinalo nito ang atake ng nilalang. Humagis ang binata sa lakas ng atake. Tumama sa puno. Namilipit sa sakit si Fernan ngunit nang kapain nito ang dibdib. Wala ni maliit na galos. Kakaiba ang lakas ng mutsyang ito ah. Hindi ko akalaing ganito ang kakayahang matatanggap ko. Wika ng binata habang tinititigan ang mga nakakuyom na kamao. Nag-angat ito ng tingin. Nakita ang tigbawing sumalakay sa kanya. Mabilis na tumakbo si Fernan at sinugod ang kalaban. Isang malakas sa suntok sa sikmura ang ibinigay nito. Napaluhod ang nilalang hanggang sa tuluyang bumagsak sa lupa. Ang kakayang ito ay pinagkaloob ko sa iyo hindi para ipagyabang, Fernan. Gamitin mo ito para sa ikabubuti ng karamihan. Sapagkat hindi ito kagaya ng ibang mutya. Sa oras na gamitin mo ang kakayahan sa pangsariling kapakanan, kusang mawawala ang kapangyarihang taglay mo. Wika ni Ugsad. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Hinding-hindi ko kakalimutan ang mga sinabi mo. At isa pa, hindi naman yon ang dahilan kung bakit ko kinuha yung mutya, di ba? Gagamitin ko ang kakayahang ito para sa kabutihan at sa pagtulong sa kapwa. Tugon ng binata. Matapos masubukan ang bagong kakayahan, nagmadaling umuwi si Fernan. Tanghaling tapat na ng mga sandaling iyon at alam niyang maraming nag-aantay sa kanilang pasyente. Ngunit laking pagtataka niya. Pagdating sa kanilang tahanan, wala siyang nakita ni isang pasyente. Ugsad, hindi maganda ang pakiramdam ko dito. Parang may nangyaring hindi maganda. Wika ni Fernan. Naglakad ng marahan ng binata papasok sa tahanan. Halos pagsukluban siya ng langit nang makitang nakahandusay sa sahig ang ama. Tadtad ng sugat ang katawan nito. Naliligo sa sariling dugo. Kasama ng matanda ang ilan pang tao na hinala niya'y mga pasyente ng ama. Dahan-dahang lumapit ang binata sa bangkay ni Mang Julio. Laking gulat nito nang biglang may kumalabog mula sa loob ng isa sa mga kwarto ng tahanan. Dali-daling bumunot ng itak si Fernan. Pinuntahan niya ang pinagmumulan ng ingay. Nagulat ito nang makita ang chewing si Rosing na pilit na gumagapang palabas ng kwarto. Tio Rosing, ano pong nangyari dito? Sino pong may gawa nito? Tanong ni Fernan. Si Elias Fernan. Sila ng kanyang anak na si Aaron. Sila ang may gawa nito. Biglang nakaramdam ng matinding galit si Fernan nang marinig ang sinabi ng Shuin. At dahil nasa iisang katawan lang sila ni Ugsad, ramdam nito ang bugso ng damdamin ng binata. Huminahon ka, Fernan. Hindi natin malulutas ang problema sa pamamagitan ng isa pang problema. Wika ni Ugsad. Ngunit masyadong nabubulagan sa galit ang binata dahil sa kamatayan ng kanyang ama.
Hindi ugsad. Hindi ko papalampasin ang ginawa nila sa tatay ko. Siguradong magbabayad sila. Biglang tumayo ang binata. Akmang lalabas na ng tahanan nang biglang maramdaman na hindi siya makagalaw. Baka nakakalimutan mong iisa na tayo ng katawan. Hindi lang ikaw ang magpapasya para sa lahat. Ang payo ko sa'yo, Fernan, pakiusap. Huminahon ka. Wika ni Ugsad. Huminahon. Bakit? Anong mali sa gagawin ko? Anong mali ang nagawa ko at bakit kailangan ako ang huminahon? Sa tingin mo ba, hihinahon ako sa nangyari? Namatay ang tatay ko, Ugsad. Naiintindihan mo ba yung sitwasyon? Nagtataka naman si Rosing dahil mag-isang nagsasalita ang binata habang umiiyak. Teka, sandali. Sino ba ang kausap mo ngayon, Fernan? Bakit ka nagsasalita mag-isa? Tanong ni Rosing. Wala to, Uncle. Hayaan niyo lang muna ako. Kailangan ko mapag-isa para pag-isipan ang sinabi ni... Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin dahil bigla itong dinuktungan ni Ugsad. Hindi ito ang tamang panahon. Darating at darating yan, Fernan. Sa ngayon, hayaan mong isipin nilang hindi ka gaganti o gagawa ng kahit ano laban sa kanila. Unti-unti ay huminahon ng binata at habang nakatitig sa sinapit ng ama, hindi nito maiwasang maluha. Bumabalik ang lahat ng alaala, simula ng pagkabata, nakasama niya pa ito. Hindi nakaalis si Fernan sa kinakatayuan. Patuloy nitong tinititigan ang bangkay ng ama. Hindi makapaniwala ang binata sa mga nangyari. Alam kong darating ang panahong mawawala ka sa akin, Tay. Pero hindi ko naman inaasahan sa ganitong paraan eh. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko kung wala akong nagawa upang ipagtanggol ka. Wika ni Fernan. Sinisisi nito ang sarili sa lahat ng nangyari sa ama. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa mga nangyari, Fernan. Ito ay kalooban ng Diyos at wala tayong magagawa. Hindi na nagsalita pa ang binata. Sa halip ay nilapitan nito ang syuhing si Rosing upang gamutin ang lahat ng karamdaman. Patawarin mo ako, Fernan. Kung wala ako nagawa, nahuli ko ng dating eh. Patay na ang tatay mo nung pumasok ako sa bahay. May isa pa silang kasama. Napakalakas nito, kaya wala rin ako nagawa. Wika ni Rosing. Isa lang ang nakikita kong dahilan ng pagpatay nila kay Tatay, Uncle. Inggit. Talagang hindi titigil si Mang Elias hanggat hindi sila nakakaganti. Sino naman ang kasama nila, Uncle? Tanong ni Fernan. Hindi ko kilala ang binatang yon. Pero narinig ko siyang tinawag ni Elias na Brando. Masyado siyang malakas, Fernan. Hindi ko kinayang taglay niyang kakayahan. Napabuntong hininga si Fernan at muling nagsalita. Wala po kayong dapat ihingi ng tawad, Tiyo. Pero humanda sila sa ganti ko. Matapos mag-usap ng magtsuin, agad nilang inayos ang bangkay ni Mang Julio. Sa kalagitnaan ng pag-aayos ng paglalamayan ng matanda, nagdatingan ang ilan sa kanilang mga kamag-anak. Ganon din ang taong natulungan ng matanda. Ngunit may isang panauhin. Hindi lubos akalain ni Rosing na makikita niyang muli. Habang nag-aayos ng mga upuan sa lamay, isang lalaki ang namataan ni Fernan. Nakatayo sa labas ng kanilang bakuran. Itinigil nito ang ginagawa at nilapitan ang panauhin. Magandang hapon po.
Pasensya na. Wala tayong gamutan ngayong araw. Wika ni Fernan. Hindi ako naparito para magpagamot, bata. Dito ba nakatira si Julio? Tanong ng lalaki. Sa tansya ni Fernan, nasa edad 40 ang panauhin. Opo. Ito nga po ang bahay niya kaso wala na. Wala na po siya eh. Hinawi siya ng lalaki. Diretso itong pumasok sa tahanan kung saan nakaburol si Mang Julio. Naroon sa loob si Rosing, na labis namang nagulat nang makita kung sino ang pumasok sa tahanan. O Fernan, tapos ka na ba sa... Baltasar! Ikaw ba yan, Baltasar? Tanong ni Rosing. Tama ka, Manong Rosing. Pero teka, sino ang nakaburol? Nasaan si Manong Julio? Balik tanong ni Baltasar. Hindi nito nakita ang laman ng kabaong dahil sinadya ni Fernan na wag itong buksan. Walang iba kung hindi ang nakakatanda nating kapatid na si Mang Julio. Yan ang nasa loob ng kabaong eh. Ikinalulungkot ko. Ito ang madaratnan mo sa iyong pagbalik. Hindi ko nagawang ipagtanggol ang kapatid natin. Wika ni Mang Rosing. Sabihin mo sa akin, Sino ang may gawa nito? Balik tanong ni Baltasar. Hindi nito namalayang nakatayo na sa likod niya si Fernan. Napalingon ito nang biglang magsalita ang binata. Si Elias po. Pati na din ang mga kaanak niya. Sila po ang pumatay kay tatay. Pero teka, sino po ba kayo? Tanong ni Fernan. Hindi nito narinig ang naging usapan nila Rosing. Hindi nabanggit ni Mang Julio ang tungkol kay Baltasar noong nabubuhay pa ito. Ako ang bunsong kapatid ng tatay mo. Pasensya na kung hindi ako nakapagpakilala kagad. Baltasar ang pangalan ko. Wika ni Baltasar. Kakaiba ang pakiramdam ni Fernan. Kaya naman hindi nagpakampante ang binata. Habang nakikipag-usap kay Rosing, hindi ito hinihiwalayan ng tingin ni Fernan. Napansin naman ito ni Rosing. Kaya kagad niyang nilapitan ang pamangkin upang kausapin. Napapansin ko na parang kakaiba ang tingin mo kay Baltasar, Fernan. Oo, alam kong mahirap magtiwala sa mga sinasabi niya. Pero ako na mismo magpapatunay sa'yo na kapatid namin siya ng tatay mo. Wika ni Rosing. Ngunit iba ang iniisip ng binata. Hindi naman po yun ang bumabagabag sa akin, Uncle. May kakaibang presensya ako nararamdaman sa kanya. Hindi siya pangkaraniwang tao. Tanong ni Fernan. Tama ka. Pero hahayaan kong siya ang magkwento ng lahat ng tungkol doon. Sa ngayon, hayaan mo muna siyang mamahinga. Malayo ang nilakbay niya papunta dito. Tugon ni Rosing. Matapos maghapunan, dinaluhan ni Fernan ang mga nakikiramay na kakilala. Nalungkot ang mga ito sa pagkawala ng isang mabuting tao. Nanatiling gising ang binata hanggang sumapit ang umaga. Nakaupo lang ito sa kabaong ng kanyang ama. At ni minsan, hindi ito umalis. Ilang sandali pa ay lumabas ng kwarto si Baltasar. Nasipat nito ang binata na nakatitig sa malayo. Kumuha ito ng 2 tasa ng kape at nilapitan ang pamangkin. Abat hindi ka talaga natulog, Fernan. O ito, magkape ka muna nang mainitan ng sikmura mo. Wika ni Baltasar. Salamat po, Tio Baltasar. Tugon ng binata.
Natawa ang Chewin sa pagsambit nito ng kanyang buong pangalan. Mas gusto kong tawagin mo kong Tio Bal. Masyadong mahaba ang Baltasar. Napangiti naman si Fernan. At kahit papano unti-unting gumagaan ang loob ng binata sa tiyuhin. Kung hindi niyo po sana mamasamain, Tio Bal, saan po ba kayo nagpunta? Saka, hindi po kayo nababanggit ng tatay ko simula nung buhay pa siya. Tanong ni Fernan. Nagbuntong hininga si Baltasar. Nagdalawang isip na sagutin ang tanong ng binata. Ngunit nang ibaling nito ang tingin sa labas ng tahanan, nakita nitong tumango sa kanya si Rosing na tila nag-uudyok na sabihin ang lahat sa pamangkin. Ay nako, sige na nga. Sasabihin ko na. Kaya hindi ako binabanggit ng tatay mo sa'yo. Dahil maling daan ang tinahak ko. Napakunot ang noo ng binata sa narinig. Maling daan. Paano niyo naman po nasabi yun, Tio? Muling tanong ni Fernan. Pinili ko ang aral ng pagiging mambabarang. Mula ito sa aming ina, ang Lola Krising mo. Oo, kung papakinggan, masama ang salitang mambabarang. Pero gaya nga ng sinabi ng aming ina, nakadepende sa tao kung saan niya gagamitin ang aral na iyon. Tugon ni Baltasar. At dagdag pa nito, ginamit niya sa panggagamot ang kaalamang natutunan sa kanilang ina. Sa kadahilanang alam nitong may mga karamdamang hindi kailanman mapapagaling ng espiritual na panggagamot. Ang pambabarang ay hindi lang nakatuon sa pananakit ng kapwa. Kung pag-aaralan mong mabuti ang pinagmulan nito, ang kakayahang ginamit ng isang mambabarang ay mula sa kalikasan kung saan nagmula ang mga mutya. Muling wika ni Baltasar. Nagkaroon ng interes si Fernan sa mga sinasabi ng tiyuhin. Ito na nga ang naging simula ng pagiging malapit ng binata dito. Makalipas ang 5 araw, inilibing ang ama ni Fernan. Ito din ang pangakong araw ni Baltasar na sisimulan niyang hanapin ang mga taong pumatay sa nakakatandang kapatid. Kinagabihan, nagpulong ang tatlo at dito namalas ni Fernan ang totoong kakayahan ng barang. Naganda ng ilang buho ng kawayan si Baltasar. Inilapag niya ito sa mesa. Ipinaliwanag sa binata kung para saan ang mga buho. Ang gagawin ko ngayon, ritual ng pamaham. Ito ay sa pamamagitan ng mga alaga kong lakang. Wika ni Baltasar. Kumuha ito ng isang buho at biniyak sa gitna. Nanlaki ang mga mata ni Fernan nang makitang gumagapang ang 2 pares ng malalaking itim na salagubang. Halos kasing laki lang ito ng kanyang kamao. Hinawakan ni Baltasar ang isa sa mga salagubang. Ang tawag sa salagubang na ito ay lakang. Sila ang pinakamalaking uri mula sa pamilya ng mga salagubang. Sa isang buho ng kawayan, may pares ng lakang at ito ang gagamitin natin sa ritual. Matapos magsalita, dumukot ito ng puting sinulid mula sa kanyang bulsa. Itinali ito sa paa ng lakang, binulungan ng kung anong orasyon. Samantalang ang isa naman, inilagay niya sa garapon. Matapos ay tinakpan niya ito. Ayon kay Baltasar, magsisilbing katian o pang-akit ang lakang na nasa garapon para bumalik ang isang tinalian niya ng puting sinulid. Ano po ang gagawin mo sa mga yan, Tio Bal? Tanong ni Fernan. Mamaya mo malalaman, Fernan. Sa ngayon tandaan mo na ang lakang na may tali ay ang lalaki. At sa oras na pakawalan ko ito, maglalabas ng kakaibang sanyo ang babae na susundan ng kapares nito pabalik. At doon natin malalaman
kung nagtagumpay na ba ako sa gagawin kong pamaham. Tugon ni Baltasar. Matapos magpaliwanag, inabot ni Rosing ang kaperasong tela na ayon sa kanya ay mula sa damit ni Elias. Ito ang gagamitin natin para matunto ng kinaroroonan ni Elias. Wika ni Baltasar. Matapos ipaamoy ang kaperasong tela sa lakang, hinayaan nitong lumipad. Ngayon, anong gagawin natin? Tanong ni Rosing. Mag-aantay tayong bumalik ang lakang. At habang ginagawa natin ito, maghanda kayo. Dahil siguradong matutunto ng alaga ko ang kinaroroonan nila. Mapapalaban tayo. Tugon ni Baltasar. At habang naghahanda, hindi maiwasang mapansin ng tiyuhin ang kakaibang aura ni Fernan. Pinagmasdan niya ito hanggang sa natiyak ang kanyang hinala. Tumayo ito at nilapitan si Fernan. Hinawakan sa balikat ang binata. Nanlaki mga mata nang maramdaman ang taglay na lakas ng binata. Napaatras si Baltasar at muling naupo. Bakit po, Tiyo? Ano pong nangyari? Sabihin mo sa akin. Kailan mo tinaglay ang mutya ng Palawan? Ang totoo, ilang araw pa lang po akong nakipagsanib sa mismong gabay ng mutya. At aaminin ko na hindi ko pa nasusubukan ni minsan ang totoong lakas nito. Lalong nagulat si Baltasar nang malamang nakipag-isa ito sa mismong gabay. Paano mong nakuha ang mutya? Ito ang pinakamailap sa lahat. Kaya nagtataka ko kung paano ito sumama sa iyo. Tanong ni Baltasar. Hindi ko din po alam ang naging dahilan ng gabay para sumama sa akin. Pero magpasa ganun pa man, masaya ako dahil sa wakas, may kakayahan akong tumulong sa lahat ng nangangailangan. Tugon ni Fernan. Sa sarap ng usapan, hindi nila namalayan ang oras. Papasikat na ang araw at siya ding pagbalik ng alagang lakang ni Baltasar. Napangiti ito nang inusisa ang katawan ng alaga. Nakita din ni Fernan na naging kulay pula ang puting sinulid na itinali nito sa insekto. Tiyo, ano pong ibig sabihin ng pagbabagong kulay ng sinulid? Tanong ni Fernan. Yan ay dugo mula sa pinausukan nitong tao. Nagawa nitong magtanim ng itlog sa katawan. At ang pinakamalaga, alam na natin kung saan sila naglalagi. Maganda kayo, dahil aalis tayo. Tugon ni Baltasar. Kaagad nang naglakad ang tatlo papunta sa direksyon na itinuro ng alaga nito. Pagdating nila sa lugar, tumambad sa grupo ang isang lumang bahay. Eto ba? Eto ba yung pinagtataguan nila? Sigurado ako dahil dito huminto ang aking alaga. Kung ganon, ano pang inaantay natin? Sandali lang. Hindi tayo pwedeng sumugod ng basta-basta. Tignan nyo ang paligid. Hindi basta ang mga nakatira sa lugar na yan. Napaghandaan nila ang pagsalakay natin. Ngunit hindi sila nakaligtas sa kapangyarihan ko. Habang nag-uusap, pinagmamasdan nila ang nangyayari sa kubo. Kitang-kita ng tatlo kung paanong nagkumahog ang mga tao dahil sa ginawa ni Baltasar. Nandito nga sila, Mang Elias. Ano pang inaantay natin, Tiyo? Ramdam ni Baltasar ang matinding kagustuhan ni Fernan na maghigante. Ngunit hindi niya pwedeng hayaan itong sumugod ng basta-basta. Nauunawaan ko ang nararamdaman mo. Ngunit kailangan nating mag-antay ng tamang pagkakataon. Manood ka muna, Fernan.
at hayaan mong ang ginawa kong ritual ang magtrabaho para sa atin. Walang nagawa ang binata kung hindi sundin ang sinabi ng Shuin. Ilang sandali pa ang nakalipas. Biglang sumigaw ng malakas ang isa sa mga tao sa loob ng kubo. Ito ang hindi nila napaghandaan. Ngayon matitikman nila ang bangis ng isang mambabarang. Ilang sandali pa ang lumipas. Lumabas ang isa sa mga taong nasa kubo. Nanlaki mga mata ni Fernan nang makita kung sino ang lalaking iyon. Si Aaron. Anong nangyari sa mukha niya, Tio Bal? Bakit punong-puno ng sugat? Tanong ni Fernan. Unti-unting kinakain ng mga uod na inilagay ko ang kanyang laman. Hindi magtatagal, mapipisa ang mga ito at madadamay ang lahat ng nasa paligid niya. Tugon ni Baltasar. Nanlaki ang mga mata ng tatlo nang biglang tagain ng isa pang lalaki si Aaron. Si Brando, walang puso talaga ang Canelias. Pinatay niya ang sariling kapatid. Wika ni Rosing. Sa pagkakataong iyon, hindi na napigilan ni Fernan ang sarili. Maging ang mga syuhin ay hindi na rin siya nagawang hadlangan sa gustong gawin. Dali-daling sumugod ang binata papunta kay Brando at walang pagdadalawang isip na sinuntok. Nalabis naman itong kinagulat. Walang yaka. Sino ka naman? Alam ko na. Ikaw ang may gawa nito. Pwes magbabayad ka! Wika ni Brando at hindi umimik si Fernan. Sa halip ay nanatili ito sa kinakatayuan. Inantay ang susunod na gagawin ng kalaban. Naglakad ito papunta sa kinaroroonan ng binata. Bitbit ang kanyang sandata. Walang pagdadalawang isip nitong inatake si Fernan na mabilis namang nakailag. Wala kang puso. Sa halip na tulungan, pinatay mo pa. Wika ni Fernan. Oo, dahil ito lang ang tanging paraan para mailigtas ko siya sa ibinigay mong parusa. Tugon ni Brando. Parusa, kung tutusin, kulang pa nga ang ginawa bilang kaparusahan sa pagpatay nyo kay tatay. Ngayon pagbabayaran nyo ng buhay nyo ang ginawa nyo. Wika ni Fernan. Laking gulat ni Brando nang biglang maglaho ang binata. Nagpalinga-linga ito sa paligid. Ngunit ni anino ni Fernan. Hindi niya nakikita. Nagulat na lang ito nang bigla siyang tamaan ng malakas sa suntok sa pisngi. Dahilan para mapasubsob sa lupa si Brando. Ngayon titignan ko kung gaano kakalakas. Patunayan mo sa akin ang sinasabi ng mga tao tungkol sa'yo, Brando. O baka naman si tatay lang ang kaya mong saktan dahil mas mahina siya kung ikukumpara sa'yo. Ngayon nilabas mo ang lakas mo. Wika ni Fernan. Sa kalagitnaan ng matinding galit, biglang nagsalita si Ugsad. Huwag kang magpapadala sa matinding galit, Fernanda. Ito ang magdadala sa iyo sa kapamakan. Wika ni Ugsad. Alam ko, Ugsad. Ngunit kailangan mabigyan ng hustisya ang kamatayan ni tatay. Huwag kang mag-alala dahil ang gagawin ko, hindi pansariling kapakanan. Tugon ng binata. Muli itong naglaho. Sunod-sunod na atake ang tinanggap ni Brando. Hindi man lang ito nagkaroon ng pagkakataong gumanti. Hindi makapaniwala si Baltasar sa ipinamalas na kakayahan ni Fernan. Hindi nito lubos akalain na may tinatagong lakas ang pamangkin. Yan ang anak ni Manong Julio. Nagsisimula pa lang ang lahat, Bal. Hindi pa natin nakikita ang buong kakayahan ni Fernand at ang kanyang mutya ng Palawan.
Wika ni Rosing habang patuloy na pinapanood ang pakikipagsagupaan ni Fernan. Sa sobrang pagkamangha, hindi nila namalayang nasa likod na pala nila si Elias. Mukhang naaaliw kayo sa pinapanood niyo. Laking gulat ng dalawa nang biglang may nagsalita mula sa likuran. Ngunit huli na ang lahat. Dahil kapwa sila nakatikim ng matinding atake mula sa matanda. Mag-iingat ka, Bal. Hindi biro ang taglay ng lakas ng matandang yan. Wika ni Rosing. Alam ko, Manong. Kilala ko ang kakayahan niya. Hoy tanda, sabihin mo sa akin, isa ka ba sa naging mag-aaral ni Maestro Piling nung araw? Tanong ni Baltasar. Tumawa ng malakas si Mang Elias. Mag-aral! Nagpapatawa ka ba? Kailanman, hindi ako naging mag-aral ng pesteng ermitanyo na yon. Naging ganito ko kalakas dahil ako ang nakakuha ng kanyang mga bertod. At alam niyo kung paano ko yun ginawa. Pinatay ko si Tandang Pilig. Wika ni Elias. Si Tandang Piling ang maestro ni Mang Julio. Taliwas sa sinabi ni Elias. Isa din sa mga naging mag-aaral ng ermitanyo. Ngunit naging matigas ang ulo nito. Naghangad na mahigitan ang kanyang kuro. Alam ko ang kwento mo, Elias. Wala kang utang na loob. Matapos ng kabutiang pinamala sa'yo ng matanda, ito pa ang igaganti mo sa kanya. Kamatayan! Tanong ni Rosing. Alam mong ayokong may nakakalamang sa akin, Roseg. Ito din ang dahilan kung bakit ko pinatay ang kapatid mo. Wika ni Elias. Laking gulat nito dahil habang tumatawa ng malakas, isang suntok ang tumama sa kanyang muka. Nang makatayo ito at mag-angat ng tingin, nakita nito si Fernan na nakatayo sa kanyang harapan at sa likod ng binata, ang walang malay na si Brando. Hindi ako makapaniwalang natalo mo si Brando. Pero pasensya ka na. Hindi uubra sa akin ang puro pisikal na lakas. Muling wika ni Elias. Sabay kumpas ng kamay. Ngunit laking gulat nito nang walang kahit anong nangyari kay Fernan. Pasensya ka na, tanda. Dahil walang tigal pong maaaring makalusot sa taglay kong depensa. Sobrang kinilabutan ako dito sa pagdating ng mga bagong characters sa kwento natin. Magkakaiba sila ng tangan eh. Pero yung bida natin talagang malakas yung kabal eh. Dahil sa ibinibigay na lakas ni Haring Bawa. Kaso, hindi pa natin alam yung pinakalakas nitong Elias. Napatay nila si Mang Julio eh. Mag-isa lang siya, laban sa tatlo. Laban kay Baltasar, kay Rosing, at kay Fernan. Tignan natin kung anong susunod na mangyayari.